Let's open our Bible sa first ito sa First Corinthians chapter 11. The Word of God in First Corinthians chapter 11 about the order of the Lord's Supper. It's all about the Holy Communion. Amen? So before we partake the Holy Communion, I will exhort the Word of God in regards to this one of the ordinances in the church. Amen? Amen. Amen. So dito sa 1 Corinthians chapter 11 from verse 17 through verse 34. So I will read from verse 17 through 26. Amen. Then from verse 27 through 34, we will read. Amen? Amen. Okay, muna. Verse 17 through 26. But in the following instructions, I cannot praise you, for it sounds as if more harm than good is done when you meet together. Verse 18. First, I hear that there are divisions among you when you meet as a church, and to some extent, I believe it. Verse 19. But of course, there must be divisions among you so that you have God's approval will be recognized. Verse 20. When you meet together, you are not really interested in the Lord's Supper. For some of you hurry to eat your own meal without sharing with others. As a result, some go hungry while others get drunk. Verse 22. What? Don't you have your own homes for eating and drinking? Or do you really want to disgrace God's church and shame the poor? What am I supposed to say? Do you want me to praise you? Well, I certainly will not praise you for this. Verse 23. For I pass on to you what I received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, "This is my body which is given for you. Do this to remember me." In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this to remember me as often as you drink it." For every time, verse 26, for every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes again. So anyone who eats this bread or drinks this cup of the Lord unworthily is guilty of sinning against the body and blood of the Lord. That is why you should examine yourself Amen. before eating the bread and drinking the cup. Amen. For if you eat the bread or drink the cup without honoring the body of Christ, you are eating and drinking God's judgment upon yourself. That is why many of you are weak and sick, and some have even died. But if we would examine ourselves, we would not be judged by God in this way. Yet when we are judged by the Lord, we are being disciplined so that we will not be condemned along with the world. So my dear brothers and sisters, when you gather for the Lord's Supper, wait for each other.
If you are really hungry, eat at home so you won't bring judgment upon yourselves. When you meet together, I'll give you instruction about the other matters after I arrive. Amen. So this is the word of God. Amen. Let us pray first before I exhort His word. Amen. Let us pray. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, thank you, Lord, sa oras na ito, God. Thank you, Lord, sa biyaya at pagkapala ng aming nararanasan at natanggap na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Thank you, Lord, sa love niyo, sa joy, sa strength, sa wisdom, O God, sa truth, O Lord. Thank you, Lord God, for the redemption, for the salvation, Lord, na ginawa niyo, Lord God, on the cross of Calvary. Thank you, Father, for what you have done, for all that you have done, Lord God, through your Son, Jesus Christ. When Jesus was crucified and died on the cross of Calvary, redemption and salvation, Lord, ay ipinagkaloob niyo, ay ginawa niyo, Lord God, sa pamamagitan ng bugtong na anak niyo si Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Lord, we pray, Lord God, na buksan niyo po ang aming mga puso at isipan na sa pag-aaral namin, Lord, sa pagbubulay-bulay namin ng mga salita ng Diyos. Dito, Lord, sa teaching about the Lord's Supper or the Holy Communion. We pray, Lord God, na ito'y aming patuloy na malaman, Lord, patuloy namin maintindihan mo, nawa, Lord, ang lahat ng katotohanan, Lord God, sa dito sa Holy Communion, Lord God, na mas maunawaan pa namin, Lord, yung pinaka-deep meaning, Lord, about the Lord's Supper. Hallelujah. Lord, guide us, O God, lead us, teach us, Lord, as we study your word, as I share your word, O God, na kayo, Lord God, ang mag-reveal sa amin, mag-speak sa amin, O God. Use us only, Lord, as your instrument, as your vessel, O God, as your channel in the name of Jesus. Give us wisdom, Lord, and buksan niyo po ang aming puso at isipan, Panginoon, na amin itong maintindihan, Lord God, at ma-apply, ma-plant sa heart namin, O God, sa mind namin yung word niyo, Lord, ma-apply sa buhay namin, Lord God, and aming malaman, maintindihan mo nawa, Lord God, truth, Lord, about the Lord's Supper, O God, na in Jesus' name, na hindi lang ito basta-basta namin, Lord, na i-partake, O God, na hindi lang namin, Lord God, basta kainin, Lord, ang bread, Lord, and i-drink yung cup of the new covenant, Lord God, the fruit of the vine, O God, hallelujah. Kundi, Lord God, mas malaman pa namin, Lord God, yung purpose, O God, yung meaning, O God, bakit namin ito kinakain, bakit namin ito iniinom, Lord, why we partake the Holy Communion, Lord God, na maintindihan namin, Lord God, ang katotohanan, lahat ng katotohanan, Panginoon. Continue to remind us, continue to teach us, O Lord God, hallelujah. Lord, Holy Spirit, kayo mamuna, gamitin niyo lamang ako, Holy Spirit, as I share your word, O God, in the name of Jesus Christ. Anoint and bless your word, Lord God, in the name of Jesus Christ. We give you glory in Jesus' name. Amen, hallelujah. Amen. Amen. So dito sa mga verses nito regarding sa Lord's Supper, Amen. sa Holy Communion, ito ay one of the ordinances of the church na ating palaging ginaganap, no? Like itong Lord's Supper, ito ay celebration natin, no? As we commemorate the Lord's Supper. Amen? Na itong bread na kinakain natin, meron siyang meaning, meron siyang purpose. Ang fruit of the vine, the fruit of the vine, or the cup of the new covenant, no, ito yung ating iniinom, pinapartake natin. Dahil ito yung may meaning, may purpose. Kasi unang-una ito ay command ng Lord. Amen? And this is God's command. Amen? One of the commandments of the Lord Jesus Christ.
to partake the Holy Communion. And the Lord Jesus Christ is reminding us, teaching us always, amen, about sa Lord's Supper, about sa Holy Communion. Kasi hindi lang siya basta natin na kakainin, iinumin, kundi atin siyang malaman, no? Na bakit natin itong kinakain, bakit natin ito iniinom. Amen? Amen. So dito, si Apostle Paul, I believe he is reminding and teaching the Corinthian church. Amen? The church in Corinth. No? Dahil dito sa Corinthian church, ang mga tao dito, ang mga Kristiyano dito is merong mga divisions. Merong mga pagka-bahagi gano'n. Pagka-kampi-kampi gano'n. No? Yung parang iba yung side doon, iba yung side dito. Amen? Hindi sila united. No? As a church. Hindi sila one as a church. So, though nag-gather together sila, nag-meet together, pero hindi sila isa. Hindi sila isa. Kasi nga, divided sila, hindi sila united. So, ang desire ng Lord is, hindi tayo maging divided, kundi maging united tayo. Amen. Maging one in Christ. Amen? And of course, through the Word of God, doon tayo maging united, maging one in Christ. Amen? So, dito, punta tayo dito sa may verse 23. Amen? Yung sinabi ng Apostle Paul, na bakit natin ito kinakain yung bread. Amen? Tapos yung fruit of the vine, or the cup of the new covenant, bakit natin ito iniinom. Amen? So dito sa verse 23, according to Apostle Paul, no? For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Amen? Then He broke it in pieces and said, "This is my body, which is given for you. Do this to remember me." Amen? So itong bread na ating ipapartake ngayon sa ating pagganap ng Holy Communion, tinuturo ni Jesus dito na itong bread is symbolical, no? Na ang bread nito is nag-symbolize ng kanyang katawan, no? The bread symbolizes the body of Christ. Amen? The body of the Lord Jesus Christ. And ang command ni Lord is please to remember me. So, atin itong pinapartake yung Holy Communion, specifically itong bread, in remembrance of what the Lord Jesus Christ had promised. Amen? Na ito ay mayroong na prenamis si Lord, mayroon siyang ginawa. Amen? Na si Jesus, mayroon siyang tinuturo sa atin regarding sa bread. Una, it symbolizes His body, the body of Christ. Amen? And anong purpose, ano yung meaning, bakit, why we need to remember the body of Christ? Amen? No? Kasi sa pamamagitan ng katawan ni Jesus Christ, lahat ng mga kasalanan natin inako niya. Amen? Sa pamamagitan ng kanyang katawan na napako doon sa krus ng Kalbaryo, kasama ang mga kasalanan natin napako. Amen? Na through the body of Christ, tayo ay na-redeem. Through the body of Christ, tayo ay na-save. Amen? Through the body of Christ, nagkaroon tayo ng kalayaan. Through the body of Christ, nagkaroon tayo ng kagalingan. No? Kagalingan spiritual, kagalingan emotional, mental, and physical. Amen? Lahat ng sakit natin, number one, ang sin.
Amen? Number 2, lahat ng mga diseases, illnesses. Amen? Kasama doon sa krusang Kalbaryo sa pagkapako kay Kristo. Amen? So it means merong promise si Lord sa kanyang pagtuturo regarding sa kanyang katawan. No? Through my body, no, as you eat this bread, do this in remembrance of me. Do this to remember me. That my body, no, my body, yan ang naging reason bakit ka meron kang buhay na walang hanggan. Na instead, ikaw ang ipapako doon sa cross. On your behalf, si Jesus ang nagpapako. Amen? Sabi sa Word of God na siya na walang kasalanan, naging makasalanan. No? Dahil inako ni Jesus Christ yung kasalanan natin na dapat tayo ang ipako, siya ang napako. Amen? To save us, to redeem us. Kasi hindi worthy yung katawan natin, yung buhay natin, hindi worthy para ipako sa cross. Even if may mag-crucify sa atin, even if ang ating sarili, ang ating buhay, ang ating katawan ipako sa cross, hindi yan worthy para mabayaran yung ating mga kasalanan. Ganon ang grace of God. Ganon ang love of God sa atin. Ganon yung mercy niya sa atin. Yung faithfulness, yung goodness niya sa atin. Na alam ng God, alam ng Father. Amen? And alam ni Jesus, alam ng Holy Spirit. No? Alam ng Diyos na tayong mga tao na nagkasala, naging makasalanan, kahit tayo lahat ay mamatay para bayaran ang ating makasalanan. Kahit, for example, ikaw, ako, kailangan natin mabayaran ang ating makasalanan dahil ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan. Amen? Lahat ng tao ay nagkasala, lahat ng tao ay may kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan. Pero, wala ni isa sa atin ang kaya makapagbayad ng kasalanan. Amen? Kasi unang-una, we are already judged by God to hell. I mean, dahil sa kasalanan natin, dahil sa pagiging makasalanan natin, kung i-condemn na tayo ng Lord, kung i-judge na tayo ng Lord, hell agad yung bound natin, hindi heaven. Kasi walang nakaka-reach ng heaven. Walang holy na ni isang tao. Amen? Kaya ang requirement for atonement is kailangan holy, blameless, righteous, perfect. Amen? Walang kapintasan. Amen? Walang karumihan, walang kasamaan, walang kasalanan. So ang tao, lahat ng tao is may kasalanan. Tanging si Kristo lamang ang walang kasalanan. Amen? Si Jesus, kinuha niya, inalis niya yung condemnation natin na nasa atin. Yung judgment sa atin, kinuha ni Jesus Christ. Amen? Na sa pamamagitan ni Jesus, imbis na kamatayan ang bound natin, walang hanggang kamatayan, si Jesus ang sumalo. Na sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng katawan niya, amen, sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, mabayaran ng ating mga kasalanan. At the same time, imbis na buhay na walang kamatayan walang hanggan ang ating matatanggap, matatamo, buhay na walang hanggan ang ating natanggap, ang ating tatanggapin. Amen? Ang ating mararanasan. Dahil ang katawan ni Kristo ay buhay. Ang nakay Kristo, si Kristo ay buhay na walang hanggan. Amen? Siya ay buhay, siya ay walang hanggan. So si Jesus Christ, namatay man siya, no, nakaranas man ng kamatayan ng kanyang katawan, ang katawan ni Kristo. Ngunit, sapagkat si Kristo ay buhay, siya ay buhay na walang hanggan. Amen? Sabi sa Word of God, I am the way, I am the truth, I am the life. I am the resurrection and the life. I am the eternal life. No? Jesus is the life. Jesus is the eternal life. Amen? He is
our redemption, our salvation. Kaya ang buhay ni Kristo, no? Si Kristo ay buhay at walang hanggan. Ang katawan ni Kristo ay may dalang buhay na walang hanggan, may dalang kaligtasan at katubusan. Kaya nung si Kristo ay napako sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang katawan nakaranas ng kamatayan, ibig sabihin tayo ay makakaranas ng buhay na walang hanggan. Dahil ang dala ni Kristo para sa atin is living hope and living a life in eternity. Amen? Nasa pamamagitan ng katawan ni Kristo tayo nagkaroon ng kabayaran sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, ikaw ay pinalaya ng Panginoon. Ikaw ay pinawalang sala ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang katawan, ang katawan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Then next, dito sa verse 25, in the same way, he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people. For every time," verse 26, "for every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes." Amen. May dalawang promise ang tinuturo ni Jesus dito. Number one promise, itong fruit of the vine, amen, that symbolizes as God's new covenant. No? This cup of the new covenant symbolizes God's new covenant. Amen? No? Na ginawa ni Kristo. Ano yung new covenant na yon? Amen? Through the blood of Christ. Itong fruit of the vine, the cup of the new covenant, it symbolizes the blood of Christ. Amen? The body of Christ, in the blood of Christ, the same way, tinubos tayo, pinalaya tayo, niligtas tayo ng Panginoon. Yun ang nag-atone sa atin. No? Tayo makasalanan, tayo merong kasalanan. Si Kristo ay banal, meron siyang kabanalan. So ang blood ni Christ is holy. Amen? Walang kasalanan, walang kapintasan, walang karumihan, walang kasamaan. So tanging ang blood of Christ lamang, kaya nga si Jesus sinisimbolize siya as the Lamb of God. The perfect Lamb of God. He is the perfect sacrifice. Amen? The Passover Lamb. Dahil through the blood of Christ, doon lang tayo makakaranas, makakaroon ng atonement. Ang atonement is napakahalaga. Bakit? There is no redemption, no salvation without the atonement of Christ. So it means, without the atonement of Christ, there is no eternity in heaven. Wala tayong eternal life. Wala tayong may experience na heaven in eternity. Kundi hell in eternity. Dahil lahat tayo ay bound to hell. But, sa pamagitan ng cross, no, na dinala ni Jesus, no, sa pamagitan ng cross na pinasa ni Jesus, nagkaroon tayo ng bridge, no? From Christ, si Kristo, siya ang naging bridge natin through the cross, no? Para tayo maka-reach, para tayo makatawid. Amen? Ibig sabihin, no, sa pamagitan ni Kristo. Amen? No one can come to the Father except through me. Only through Jesus Christ tayo makakalapit, makakapunta, makakapasok doon sa kingdom of God, sa kingdom of heaven, doon sa kapunta sa Ama. Walang taong makarating sa Diyos Ama, makakapunta sa Diyos Ama maliban kay Kristo. Kaya sa pamamagitan ni Kristo tayo makakapunta. Bakit? Kasi tayo ay pinawalang sala ni Kristo. Amen? Tayo ay pinalaya ni Kristo, tayo pinagaling, tayo ay binigyan ng kaligtasan at katubusan at buhay na walang hanggan. Amen? And binigyan tayo ng access ng God through Jesus Christ na sa pamagitan ni Kristo at kayo makakalapit sa akin, sabi ni Lord, amen, sa kanyang banal na trono, sa trono ng kanyang biyaya. Bakit? Dahil mayroon tayong righteousness of Christ. Yun ang pinakamahalaga, the righteousness of Christ. Amen? Nung napako si Kristo doon sa cross ng Kalbaryo, kanyang inoffer, no, sinacrifice ni Jesus ang kanyang katawan, ang kanyang body, ang kanyang blood, amen? Ang kanyang buhay. He sacrificed Himself, amen? On the cross of Calvary, para tayo ay mayroong
redemption and salvation. Nung si Jesus ay nasa cross of Calvary, nung si Jesus ay napako at namatay sa cross ng Calvary, amen? Nagkaroon ng exchange. No? Yung sin natin napunta kay Kristo. Yung righteousness ni Kristo napunta sa atin. Idinamit ni Kristo sa atin ang kanyang righteousness. Nagkaroon tayo ng bagong damit. Ang dati nating damit na hubad napunta kay Kristo, yun ang kasalanan natin. Ang katwiran ni Kristo napunta sa atin. Kaya nga, naging righteous tayo dahil kay Jesus. Hindi tayo naging righteous dahil tayo ay mayroong kabaitan, kabutihan, mayroon tayong naging mabait tayo, naging mabuti tayo. Hindi yun ang standard ng God of righteousness. Amen? Ang God's standard of righteousness para tayo magkaroon ng access to the throne of God, sa kanyang banal na trono, sa trono ng kanyang biyaya, papuntang Diyos Ama, no? Only through Jesus Christ and His righteousness. Amen? We can boldly say, amen? And meron tayong confess, we can say na, I am righteous. Amen? I am righteous. I am holy because of Jesus Christ. I am righteous because of Christ's righteousness. So, we are not bragging. Amen? Hindi natin binabrag yung sarili natin. Hindi natin binaboast yung sarili natin. Pag sinabi kong, I am righteous, I am boasting Christ's righteousness. Amen? For the glory of God. Amen? Hindi tayo pwedeng magmayabang o magmalaki dahil righteous tayo. Ang ating ipinagmamayabang at ipinagmamalaki, ating ipinapahayag sa mga tao, sa ating sarili, is yung righteousness of Christ. Amen? Hallelujah. And nung si Kristo ay nasa krus ng Kalbaryo, nung siya ay napako at namatay, when Christ offered Himself, sacrificed Himself on the cross of Calvary, amen? Nung siya ay napako at namatay sa krus ng Kalbaryo, ano ang nangyari? Mayroon tayong karayaan, kaligtasan, katubusan, kagalingan, at the same time, nagkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kabayaran sa ating mga kasalanan. Amen? Kalayaan sa ating mga kasalanan. And dati ang ating relationship kay Lord is naputol. Amen? Ngayon, nadugtong na. Amen? Wala tayong bridge to God noon. Ngayon, meron na tayong bridge towards God. Amen? Hallelujah. Pinatawad tayo ng Panginoon. Forgiveness kay Lord tayo patatawarin ng Panginoon. Amen? Tayo ay masisave if we repent. Amen? If we repent, pag nagkaroon tayo ng repentance, it means change of mind, change of heart. Amen? Doon lang natin mararanasan, matanggap ang redemption and salvation ng Lord. God's redemption, God's salvation is in-offer niya sa atin, provide niya sa atin. Amen? Ang ating requirement, ang requirement ng Lord na gagawin natin, God requires us to repent. Amen? Repentance. Bakit napakahalaga ng repentance? Kasi kailangan may mabago sa atin. Kailangan natin mabago. Kailangan baguhin natin ating paniniwala, pananaw natin, pagkilala sa Panginoon. No? Marami sa atin, iba-ibang ating belief in God. Amen? Na we believe God na He is love lang, love lang. Dahil love si Lord, God will love me this way. No? Na si Lord, love ako ni Lord kahit ganito ako, kahit ganyan ako, hindi. Amen? Ang tao maraming definition ng attributes ng God, ng character ng God. No? Without studying, without understanding, without viewing the whole Bible, the whole Scripture, the Word of God to as our basis, as their basis. Amen? Excuse me. Na maraming mga tao ang kinikilala si Lord sa isang powerful. He is all powerful. Pag nag-pray ako, ibigay ni Lord yan. I-provide ni Lord yan. Makasalanan man ako, kahit makasalanan ako, binibigay naman ng Panginoon. No? God is the God of mercy. Amen? He is the God of grace.
Sabi sa Word of God, doon sa Gospel, na sinabi ni Jesus, tinuro ni Jesus na hindi lang si Lord, ang Ama, hindi lang nagpapaulan, nagpapaaraw sa mga mabubuti at matutuwi. Pagpasok sa karya ng langit, sa karya ng Diyos. No? Kailangan natin ang holiness and righteousness of Christ. Amen. Kasi kailangan tayo ay holy, kailangan tayo righteous. Wala sa karya ng Diyos kung wala ang righteousness of Christ. Amen. Yung power ng God, yung power ng Holy Spirit, yung ginawa ni Jesus Christ sa cross of Calvary. Number 2, yung sanctification na ginagawa ngayon ng Holy Spirit sa atin. Amen. Na through sanctification, kasi tayo ay imperfect human being. Amen. Dahil sa kasalanan, naging imperfect tayo. At dahil tayo ay nasa flesh pa, tayo ay nagkakamali pa rin, nagkukulang pa rin, nagkakasala pa rin. But not intentional na, gagawin ko ito kasi makasalanan naman talaga ako. Susundin ko pa rin yung flesh ko kasi sabi naman na wala namang perfect na tao. Amen? Balik tayo sa sa Word of God. Amen? Ating balikan yung teaching ng Lord. Ating balikan ang Word of God dahil ito yung magbibigay sa atin ng katotohanan. Lahat ng katotohanan ay nandito sa Word of God. Amen? Amen. And yun, ito yung purpose, ito yung meaning bakit natin pinapartake ang Holy Communion. Amen? And before natin ipartake yung Holy Communion, no? Amen? Ang Holy Communion is dapat nating ma-realize muna na worthy ba ako na ipartake ko ang Holy Communion? Kasi kung mayroong kasalanan, mayroong karumihan sa ating puso, sa ating isip, baka mayroon tayong kaaway, or kung ano ang mga kasalanan na nagawa natin, kailangan natin ng kapatawaran na galing sa Panginoon. Kailangan natin mag-ask ng forgiveness kay Lord at mag-repent. Amen? No? God will forgive us if we ask God to forgive us. Amen? Let's offer our whole life, our whole heart to God. Amen? Let us repent. Let us sacrifice our life. Amen? No? For the glory of God, to glorify God. Amen? Kung alam naman natin sa sarili natin, yung conscience natin, nagsasabi rin yan, kinoconvict tayo ng conscience natin na may kasalanan tayo. Kung nakagawa tayo ng kasalanan, may nagawa tayong kasalanan. Amen? So kung alam natin na mayroon tayong kasalanan, maghingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan sa Panginoong Diyos. Amen? Kaya, ang pag-partake ng Holy Communion is hindi siya basta-basta pinapartake. Amen? If we are living in sin, we are not worthy to receive, to partake the Holy Communion. Amen? Kailangan natin mag-ask kay Lord na i-forgive niya tayo para tayo forgive ni Lord. And mag-repent tayo. Kailangan mag-repent. Kasi kahit mag-partake tayo ng Holy Communion, walang power, kumbaga. Amen? Walang power, walang benefits. May sakit ka, pag nag-partake ka ng Holy Communion, dahil ikaw ay may kasalanan, hindi ka nag-ask ng forgiveness, or hindi ka nag-forgive kahit sa tao, kung mayroon kang kaaway. Amen? Kaya nga sabi ni Apostle Paul, yung regarding sa order of the Lord's Supper, the Holy Communion is, yung niremind niyo yung Corinthian Church, no? Na yung pagpartake nila ng Holy Communion, na instead na blessing, curse. No? Instead na blessing, instead na healing, instead na hope, instead na strength, mas magiging weak yung tao. Mas lalala yung sakit ng tao and judgment. Amen? So as we partake the Holy Communion, this Lord's Supper,
let us meditate. Let us realize what Jesus has done on the cross of Calvary. Amen. Amen. Sige. And let us pray to God. Amen. And as we partake this Holy Communion is intindihan natin. Amen. God is God of righteousness and He is holy. Amen. Na ang ginawa ni Jesus sa cross of Calvary is para tayo ay magkaroon ng forgiveness, healing, hope, redemption, salvation. Amen. Ito ay God is reminding us, Christ is reminding us and teaching us about the Lord's Supper, about the Holy Communion na dahil sa atin. Amen. Dahil sa akin, dahil sa iyo, sa atin, na si Kristo ay napakot, namatay sa cross ng Calvary. Dahil sa bawat buhay, dahil sa bawat tao sa mundo ito. Lahat ng tao sa sanlibutan ito is tayo ang naging reason. Kaya si Jesus napakot, namatay sa cross ng Calvary. Pinapakita ng God, the Father, through the Lord Jesus Christ. Nung time na ibinigay, pinagkaloob, no? Ng Ama ang kanyang bugtong na anak, ipinapakita ng Diyos, ng Panginoong Diyos, ang kanyang pag-ibig. Amen? Na walang kapantay. Ang kanyang pag-ibig na walang katulad. Ang kanyang pag-ibig na hindi nagbabago. Ang kanyang pag-ibig na walang hanggan. Amen? Ipinakita ng Diyos Ama, God He demonstrated His love towards us when Christ was crucified and died on the cross of Calvary. Amen? It is because of God's love. Amen? It is because of Christ's love. Amen? It means God loved us according to His Word. So He loves us. Amen? The reason why we love God is because of His love for us. No? Hindi nanggaling sa atin ang pag-ibig natin sa Panginoon. Nanggaling sa Panginoon ang pag-ibig natin sa Kanya. Para sa Kanya at para sa kapwa-tao natin. Amen? Hallelujah. Sige, let us pray. Let us pray. Hallelujah. Heavenly Father, we come before you, Lord, with a humble heart. We ask for forgiveness, Lord, sa lahat ng mga kasalanan namin, sa mga karumihan at kasamaan namin nagawa, Lord God. Intentional man o hindi intentional, Lord. Sorry, Lord, sa mga pagkakamali at pagkukulang namin. Lord God, patuloy na kumilos kayo sa buhay namin, Panginoon. Patuloy na kayo ay manguna. Turuan niyo kami, Lord. Tulungan niyo kami, Panginoon, na, Lord, na kami, Lord, ay manatili sa kabanalan niyo, sa katwiran niyo, God. Sa daan niyo, Panginoon, papuntang buhay na walang hanggan in the name of Jesus. We pray, Lord God, na kayo ang Diyos na patuloy namin maranasan, Lord. Maranasan namin palagi, Lord, ang presence niyo, Lord. Ang love niyo, ang grace niyo, Lord God. At patuloy namin maintindihan at maunawaan, Lord, lahat ng katotohanan sa salita niyo, O Diyos. We are thankful and grateful, Lord, for what Christ has done on the cross of Calvary, Lord God. Thank you, Lord, for the forgiveness, O God. Thank you, Lord, for the freedom, O God. Thank you, Lord, for the healing, for the hope, O God, in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord, for the redemption, O God, for the salvation, O God. Thank you, Lord, in the name of Jesus Christ, for the body of Christ, for the blood of Christ, O Lord God. Thank you for your love, for your unconditional love, O God. Your love, O God, that never fails, Lord. In Jesus' name, hallelujah. Your steadfast love, O God. Hallelujah. Thank you, Lord God, for
for providing us, Panginoong Diyos, for all that we need, O God, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We continue, Lord God, to remember you, Jesus Christ, for what you have done on the cross of Calvary. We continue to declare, O God, your faithfulness, your goodness, your love, your grace, your joy, O God. In Jesus' name, your presence, Lord. We continue to ask the Holy Spirit to continue to fill us, O God, our hearts, our minds, our whole being in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Lord, in Jesus' name, continue to be glorified, O God. Continue to be magnified, O God, as we partake this Holy Communion, Lord God. In Jesus' name, as we partake, Lord God, in Jesus' mighty name na kayo, Lord God, ang siyang mapapuri na pasalamatan, Panginoong Diyos. Lord, patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, Lord God. Salamat sa pag-ibig niyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa patuloy na pagbabago niyo sa amin, O God. Lord, continue to change us, to transform us, O God. Hallelujah. In Jesus' name, we will do this, Lord, continuously, consistently, Lord, to remember you, God. That we will remember, O God, your death, O Christ Jesus, and your second coming, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Lord, patuloy kayo mag-glorify, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ, sa iyong pagkapakot, pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Thank you, Jesus Christ, sa pag-ibig niyo, Panginoon. Thank you, Lord, sa kabutihan at katapatan niyo, Panginoon. Salamat sa kalayaan, sa kaligtasan. Hallelujah. Lord God, maraming salamat po. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige, let's partake. Hallelujah. Amen. So verse 23, for I pass unto you what I received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, this is my body which is given for you. Do this to remember me. Amen. Let's partake. In the same way, he took cup of wine after supper, saying, this cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this to remember me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes. Amen. Thank you for your body, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Lord, we give you all the praises. We give you all the in our lives, oh God, in the name of Jesus, in our marriage, Lord, in our ministry, in the name of Jesus. Lord, thank you, oh God, sa patuloy na pagkilos sa buhay namin, Panginoon. Lord, we pray in the name of Jesus na huwag mong pahintulutan ang kaaway na sirain kami, Lord, yan. Nasirain ang anumang mga plan nyo at purpose sa buhay namin. In Jesus' name, we rebuke all plans and works of the enemy in the name of Jesus by the power of the Holy Spirit. Lord, in the precious power of the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord, for the victory, Lord. We are victorious. We are more than conqueror. We are an overcomer through Jesus Christ and for all that Jesus has done in our lives. Hallelujah. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us always. In Jesus' mighty name we pray. Amen.